sa wakas, umaksyon na ang Korte Suprema tungkol sa impeachment ni Sara. Matagal na nating hinihintay ito. Matagal na nating hinihintay ito kasi nga parang nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng kiskisan ang Senado at ang Kamara. Napakarami ng mga iba-ibang pananaw tungkol sa impeachment ni Sara ng mga constitutional law experts, no? Iba-iba ang mga pananaw. So pagkaganyan na may iba-ibang mga pananaw, pagkaganyan na iba yung pananaw ng Kamara, ng Senado, ang arbiter niyan, ang arbiter o ang magre-resolve niyan ay ang Korte Suprema. Ngayon, may final na mga petition sa Korte Suprema na kumi-question nga nitong impeachment na ito. Actually, nung na-file sa Senado noong February 5 yung articles of impeachment, yung kampo ni Sara Duterte, sila Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, yung mga abogado ni Sara, yung mga pro-Sara na mga abogado, kaagad-agad nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. 2 yatang petitions ang final nila. Sila Panelo yata, mayroon din. Lahat ng mga petitions na yon na i-final sa Korte Suprema ay kini-question ang legalidad, constitutionality ng impeachment ni laban kay Sara Duterte. Kaya lang, hindi na-aksyonan ng Korte Suprema. So ngayon, inaksyonan na. Ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan, Supreme Court asks Congress to comment, submit info on VP Sara impeachment trial. So yan po ang aksyon na ginawa ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ay inorderan. Order po talaga. Inorderan ang Kamara, yung House of Representatives at saka yung Senate, pati yung Office of the Vice President. Kasi may mga information ang Korte Suprema na gustong malaman. Halimbawa sa Kamara, gustong malaman ng Korte Suprema mula sa Kamara, ano ba talaga yung mga eksaktong pitsa natanggap ng Kamara, yung mga final na impeachment complaints, yung 3. Ano ang ginawa dito ng Secretary General ng House? Kailan naman inaksyonan yung 4th impeachment complaint? Yan ay mga importanteng information na gustong malaman ng Korte Suprema mula sa Kamara. Sa Senado naman, ano ang inyong ginawa o ng Senado? Anong ginawa ng Senado pagkatanggap nito? So itong mga bagay na ito, mga kabunyog, mga kababayan, mga importanteng information ito na gustong kunin muna ng Korte Suprema bago nila finally i-resolve ang issue. Kasi ang issue dito, constitutionality. Yung mga issue na na pinag-uusapan, pwede bang mag-crossover mula sa 19th Congress to 20th Congress? Na-violate ba ang 1-year bar rule? Yan. Yan yung mga i-resolve dyan sa ng Korte Suprema. Kaya ang maganda naman dito, good evening Jerry Palen, live tayo. Rodolfo Tobillea, good PM. Kay Rick Chu, kay Jeronimo, si Jel Robles, nanonood sa atin sa Singapore, shout out sa inyo, Rogelio Dabay. Sa totoo lang mga kabunyog, kay Ernie Kion, sa totoo lang mga kabunyog, tama lang na umaksyon na ang Korte Suprema. Kasi nakikita naman ang Korte Suprema na nagkakagulo na ang bansa. Ang dami ng mga pananaw, iba-ibang pananaw tungkol sa issue ng impeachment ni Sara. Maging mga constitutionalists, iba-iba ang pananaw. Kahit ang kahit ang Kongreso, ang Kamara, kahit ang Senado. So sa magkakaibang pananaw na ito, sino ang magbibigay ng parang magre-resolve ng impasse? Kasi ang tawag diyan impasse kapag hindi na maintindihan kung sino ba talaga ang tama. Ang magre-resolve niyan ay Korte Suprema. Yun. Kaya salamat naman at finally inaksyon na ng Korte Suprema. Okay? Ang tagal na niyan. Ang tagal na niyan. Sa bagay, uliman daw at magaling, okay na rin. Siguro nakita na rin ng Korte Suprema na hindi na nila to pwedeng hindi aksyonan kasi nagkakagulo na. Mga kabunyog, mga kababayan, tama lang ito. Ngayon, ano ang posibleng mangyari na desisyon ng Korte Suprema? 2 lang naman ang pwedeng sabihin ng Korte Suprema.
Ang pwedeng sabihin ng Korte Suprema, di ba kasi ang petition na ito, sino ba ang nag-file nito? Ang nag-file nito ay kampo ni Sara. Sila Atty. Torion. Kailan ito i-file? Automatic. Nung ma-file ng Kamara sa Senado, yung articles of impeachment, kaagad-agad yung kampo ni Sara, nag-file kaagad nito. Question kaagad nila yung legality, constitutionality ng final na impeachment laban kay Sara. Ano ang mga grounds? Yung mga grounds na paulit-ulit sinasabi ngayon na violate yung 1-year bar rule, na hindi pwedeng mag-crossover, yun. O ngayon, ano ang pwedeng maging Ano ang pwedeng maging desisyon ng Korte Suprema diyan? Pwedeng maging desisyon ng Korte Suprema diyan, pwedeng katigan. Ibig sabihin, sang-ayunan ng Korte Suprema yung petition. Ano ba yung petition? Ang petition diyan ng kampo ni Sara ay i-declare na null and void ang impeachment at ipatigil ang impeachment trial. Yan yung yan yung position diyan, yan yung petition eh. Ang prayer ng petition to declare the impeachment trial or the articles of impeachment null and void. So yan. Tapos orderan ang Senado na itigil ang impeachment trial. O yan yun. Ngayon, pag grinant ng Korte Suprema yan, ibig sabihin, pinaboran si Sara. Unconstitutional yung impeachment. Illegal yon. Pwedeng, anong dahilan? Pwedeng yung sinasabing 1-year bar rule, pwede rin yung sinasabing hindi pwedeng mag-crossover from 19th Congress to 20th Congress. Kapag sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional nga, so anong mangyayari? Sa totoo lang, matutuloy pa ba ang impeachment? Yes! Matutuloy pa rin ang impeachment. Bakit? Ay di kung na-violate mo yung 1-year bar rule, o di patapusin mo lang yung 1 year, after ng 1 year, di i-refile mo. Di ba? Ganun lang naman mangyayari dyan. Kapag sinabi ng Korte Suprema, hindi nga nasunod yung procedure, kaya null and void yung articles of impeachment, pwede pa bang mag-refile? Yes! After 1 year. Kaya wala rin katapusan itong impeachment na to. Kahit pa sabihin ng Korte Suprema na null and void ang ginawa ng kasi na-violate yung 1-year bar rule, na hindi pwedeng mag-crossover from 19th to 20th Congress. Pwede pa bang mag-refile ang Kamara? Yes. This time, pag ni-refile ng Kamara, hindi mo na pwedeng questionan ang crossover, ang hindi pwedeng mag-crossover kasi sa 20th Congress mo na ipa-file. Pangalawa, istrikto mo nang susundin yung yung 1-year bar rule. Kaya yan, saka makukuha pa ba ng Kamara yung 1/3 na endorsement ng kongresista? Yes. Ang dali lang naman makuha yung 1/3 na yon. Kasi karamihan naman ng mga kongresista na nag-endorse nun, nanalo pa rin sa eleksyon. Hawak pa rin naman ni Martin Romualdez at ng kampo ni PBBM ang Kamara. Kaya sa totoo lang, ang mangyayari lang dyan, kahit sabihin ng Korte Suprema na null and void yung articles of impeachment, ang mangyayari lang yan, i-refile lang yan. I-refile. Ngayon, paano naman pag nagsabi ang Korte Suprema na valid at constitutional yung ginawang impeachment or articles of impeachment na final ng Kamara, ay di tuloy na ang impeachment. Tuloy na ang impeachment. Kaya saan man dyan, alin man dyan, sang-ayunan man ng Korte Suprema yung petition nila Sara, matutuloy pa rin ang impeachment after 1 year. Kailan ba matatapos yung 1 year? December. So by January, pwede nang mag-file uli ng bagong articles o ng bagong impeachment complaint. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, dapat sana tinuloy na lang yung impeachment na yan. Wag nang mga questionin pa. Bakit? Ano man ang mangyari kasi matutuloy din ang impeachment. Paano natin nasabing matutuloy din ang impeachment ano man ang mangyari? Pag sinabi ng Korte Suprema, constitutional ang articles of impeachment na final, di tuloy ang impeachment. Pag sinabi naman ng Korte Suprema, unconstitutional, null and void, dahil na-violate yung 1-year bar rule, so anong mangyayari?
papatapusin ang 1 year. Kailan matatapos ang 1 year? By December. So, by December, tapos na yung 1 year bar. Pwede nang mag-refile by January. O, di ba? Bakit pa kasi pinapatagal yan? Dapat tinapos na yan. Kung tinapos na ba yan ng maaga ng Senado, hindi na tayo ngayon nagkakaganito. Laging impeachment pa rin pinag-usapan natin. Sabi ni JB Ejercito, ni Senador Ejercito, yung impeachment daw na yan, dapat maging swift yan, mabilis. Bakit? Kasi naaapektuhan na raw ang ating nation building. Yung ating ekonomiya, yung ating mga pinagkakaabalahan, naapektuhan na daw eh. Dapat matapos na daw yan impeachment, unang-una. Sinong nagpatagal kasi? Sinong nagpatagal? Ha? Ang nagpatagal, si Chis Escudero. Kayo rin ng mga senador nagpatagal. Kung nung pinail yan ng February 5, inaksyonan nyo na yan, di tapos na yan. Di ba? Oh. Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat tumatagal ang impeachment kasi nakakaabala nga yan ng proseso ng bansa. Kaya nga ang nakalagay sa konstitusyon, pag na-file na ang articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Napakalinaw niya. Pinatagal kasi. Pinatagal. Oh. Tapos ngayon, yan pa. Ha? Oh, anyway, mga kailan kaya ito didesisyonan ng Korte Suprema? Baka mga 3 buwan naman matapos na yan ng Korte Suprema. Shout out sa Indonesia, nanonood sa atin si Michael Aungon. Hi kay Hilario Francisco Mulieda. Oh, cheese dog daw for sale. Oh. 'Di ba, mga kabunyog? Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kung may sisisihin man dito, yung mga senador sa pangungunan ni Chis Escudero. Kung tinapos na ito, mabilis lang naman 'yan. Kung pagkatanggap ng Senado noong February 5 kaagad-agad nag-trial na, magbubutuhan na sila. For conviction or for acquittal, ay di tapos, di ba? Tapos ang issue. O kaya lang yun na nga, nandito na naman tayo. Hanggang ngayon, didesisyonan pa lang ng Korte Suprema, ay ang tagal na ng prosesong ito. Basta't ang maganda ngayon at umaksyon na ang Korte Suprema. Pero, hindi naman kailangang hintayin yang sa Korte Suprema na desisyon. Tuloy na ang trial sa July 28, 29, 30. Tuloy na yan. Tuloy na yan. Ha? Hanggat hindi sinasabi ng Korte Suprema, itigil yan. Hanggat hindi pa kami nagde-decide, hindi po. Hindi, tuloy na yan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.